Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angelica Digno, ang inyong magiging guro sa panibagong learning video sa contemporary issue. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, may naririnig o napapanood ba kayo ng mga balita tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China? At sa ating panibagong aralin, dito natin matatalakay ang mga dahilan at epekto ng suliraning teritorial at hangganan. Pambansang teritoryo. Ang pambansang teritoryo ayon sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987, ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kalupaan ng bansa kasama ang mga pulo at tubig, at iba pang teritoryo kung saan may soberanya ang Pilipinas. Kabilang dito ang kalupaan, tubigan at kalawakan. Kasama na ang teritoryong dagat, ang ilalim ng kalupaan, ang mga kalapagang insular at iba pang bahagi ng submarino. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS ay nagtalaga ng exclusive economic zone na mahalaga sa pagresolba sa mga alitan ng mga bansa, partikular na ang China at ang Pilipinas. Bakit mahalaga ang pambansang teritoryo sa Pilipinas bilang estado at sa mamamayang Pilipino? Isyong teritorial. Ito ang tawag sa pagkakaroon ng alitan o hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagmamayari o pagkakaroon ng soberanya sa isang bahagi ng lupain o teritoryo. Maiuuri natin sa dalawa ang dahilan ng pag-aagawan ng mga estado sa mga teritoryo. Ito ay ang materyal at simboliko. Sa materyal na dahilan, naririto ang populasyon, likas na yaman, at strategic value ng teritoryo. At sa simbolikong dahilan naman, naririto ang kultura at kasaysayan ng estado. Ayon sa international law, ang pag-aangkin ng isang teritoryo gamit ang puwersa o anumang marahas ay ipinagbabawal. Mga isyong panteritorial ng Pilipinas, isyu sa West Philippine Sea. Ilang dekada na rin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit, mas tumindi ito noong 2009 hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa pagiging agresibo ng China sa paggiit ng kanyang kapangyarihan sa lugar. At may mga ulat din na binabantaan ng mga barko ng China ang mga mangingisda na Pilipino at Vietnamese. Ang dalawang kapuluan na pinag-ugatan ng tensyon ng China at Pilipinas ay ang Kalayaan Island Group at ang Panatag Shoal. Ang Kalayaan Island Group ay may 50 iba't ibang anyong lupang napapaligiran ng tubig na pagmamay-ari ng Pilipinas. Kasama dito ang Spratly Island at ang Paracel Island na pinag-aagawan ng ating mga karatig na bansa. Ang Spratly Island na pilit inaangkin ng China at ang Paracel Island na inaangkin ng China, Vietnam, Malaysia, Brunei. Sa 50 lugar sa Kalayaan Island Group, inaakupahan ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, Kota Island, Lawak Island, Likas Island, Panata Island, Parola Island, Patag Island, at matapos malagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang dekreto Presidential bilang 1596 noong 1978, naging munisipalidad ng probinsya ng Palawan ang Kalayaan Island Group. Samantala, ang Panatag Shoal o Scarborough Shoal o kilala rin bilang Bajo de Masinloc ay pinakamalapit sa munisipalidad ng Palaig, Zambales na may layong halos 221 kilometro. Binubuo ito ng isang triangle-shaped chain of reefs and rocks na may lawak na 46 na kilometro. Noong 2009, sa ilalim ng pamamahala ni dating Pangulong Gloria Arroyo, naisabatas ang Batas Republika bilang 9522 na muling naglilinaw sa mga baseline ng Pilipinas at itinuturing ang Panatag Shoal at Kalayaan Islands
bilang hindi nakabahagi ng kapuluang Pilipinas, kundi regime of islands. At dahil nga sa batas na ito, ayon sa ibang mambabatas, pinapahina nito ang pag-angkin sa dalawang teritoryo ng Pilipinas. Noong 2012, muntik nang sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa pag-aagawan sa Panatag Shoal. Nagtagal ang harapan ng dalawang bansa mula Abril hanggang kalagitnaan ng Hunyo 2012 at nagwakas lamang ito dahil sa bagyong paparating. At ang China na nga ang nagtagumpay sa pagkontrol sa nasabing teritoryo. Noong Enero 22, 2013, sa pamumuno ni dating Pangulong Benigno Aquino III, ay nagpadala sila ng motion upang mamagitan ang United Nations Permanent Court of Arbitration or PCA sa The Hague sa Netherlands, ang mga sigalot ng Pilipinas at China. Ang ginawang hakbang ng Pilipinas na mamagitan ang United Nations Permanent Court of Arbitration sa isyu ng teritorial ng Pilipinas at China ay hindi kinilala ng China. Kaya mula Disyembre 2013, naiulat ang porsigidong reklamasyon sa mga bakuran na inaangkin ng China upang gawa ng artipisyal na isla. At nagtayo na rin sila rito ng permanenteng base militar sa rehiyon upang igiit ang kanilang soberanya. Noong Marso 30, 2014, ipinasa ng Pilipinas ang 4,000 pahinang formal na samo sa UN Permanent Court of Arbitration. Matapos ang halos 3 taon, naglabas ng desisyon ang PCA noong Hulyo 12, 2016. Nagdesisyon ang korte na ang 9-dash line ng China ay walang batayan, hindi mga pulo na karugtong ng continental shelf ng China. Ang Panganiban Reef at Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilabag ng China ang UNCLOS sa pagpasok nito sa teritoryo ng Pilipinas. Nilabag ng China ang karapatang mangingisda ng mga Pilipino sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Nilabag ng China ang UNCLOS sa pagbuo ng mga artipisyal na isla sa Calderon Reef, Kagitingan Reef, Burgos Reef, Mabini Reef, Makinan Reef, Zamora Reef, at Panganiban Reef. Pinalala ng China ang sigalot sa Spratlys dahil sa pagbubuo nito ng mga pulo. Kailangan tumalima ang Pilipinas at China sa mga probisyon ng UNCLOS. Ang desisyon na ito ng United Nations Permanent Court of Arbitration ay suportado ng European Union Group of 7 na pinamumunuan ng Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom at mga kasapi nitong bansa na Australia, India, Indonesia, Singapore, South Korea at Vietnam. Ngunit ang desisyon ng PCA ay hindi kinilala ng China at gagawin pa rin nila ang lahat upang mapangalagaan ang itinuturing nitong teritoryo. Trivia: bahagi ng teritoryo ng isang bansang arkipelago ang mga sumusunod. Contiguous zone, karagdagang 12 milya mula sa territorial waters. Continental shelf, kalupaang karugtong ng isang kontinente o pulo na nasa ilalim ng karagatan. Exclusive economic zone, tumutukoy sa 200 nautical miles ng katubigan mula territorial water. Internal waters, lahat ng katubigan nakapaloob sa baseline. Regime of islands, mga pulo na hindi napapangibabawan ng dagat kahit may high tide. Territorial waters, katubigan sakop ng bansa na 12 milya mula sa baseline. Ang bawat pulo sa regime of islands ay magkakaroon ng territorial waters, contiguous zone, exclusive economic zone at continental shelf. Datapwat, ang mga pulo
o batuhan na hindi maaaring panirahan ng tao ay hindi gagawaran ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Ang isyong teritorial sa North Borneo o Sabah ay wala pa ring malinaw na resolusyon hanggang ngayon sa isyu sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ang North Borneo or Sabah ay may sukat na halos 72,500 kilometro kwadrado at pinalilibutan ng South China Sea, Sulu Sea at Celebes Sea. At dahil nga sa kasunduan ng Pilipinas at Malaysia noong 1878 ay nagdulot ng magkaibang pananaw. Ayon sa Malaysia, ito ay voluntaryong pagkakaloob ng teritoryo kapalit ng takdang halaga. Ayon naman sa Pilipinas, ang kasunduan ay isa lamang pagpapaupa ng lupain na may takdang kabayaran.